Magandang hapon sa Wisdom Church of Manila. Magandang hapon sa Wisdom Online. Masasabi mo ba sa katabi mo, I'm happy you're here today? Masaya akong nandito ka ngayon. Okay. Kahanga-hanga. Alam mo, iyon ay medyo isang pagpapakilala. Hindi ko inaasahan magiging ganon. Kaya masaya ako na nandito ka ngayon. Kung meron kang mga bagong mukha dito, gusto ko lang sabihin na masaya ako na nandito ka. At kung hindi nyo ako kilala, ang pangalan ko ay Tony at bahagi ako ng Next Generation Ministry dito sa Wisdom Church of Manila. Kaya Thrive? Oo. Nasaan si Thrive? Ayan na tayo. Ayan na, nandyan ang Thrive. Kahanga-hanga. Naririnig nyo naman ako sa likod, di ba? Oo. Lahat mabuti? Kahanga-hanga. Yun ang gusto ko talagang makasigurado. Okay. Alam mo, binalikan ko ang channel sa YouTube ng ating simbahan. If you follow, you guys subscribe to our YouTube channel, I was looking for kung kailan ako huling nandito sa stage. At ito pala, 2 taon na ang nakalipas. Oh, at bitungkol sa... 2 taon. Tama ba? Ayan, baliw na. And then my dad is saying, mukha daw akong totoy kanina. And even my girlfriend's saying, I look totoy before. So, sana ngayon tumingin na ako. Oh, kami. Hindi ako naglagay ng picture. Kaya sa palagay ko, papasok lang ang aking mga slide. Pero yeah, nagmukha akong totoy dati and I'm just happy to be back. I'm happy to share the word with you guys today because I was really praying to the Lord, Lord, what should I share with the congregation? What should I share with the church? Kaya bago tayo pumunta sa yan, hayaan mo akong buksan sa panalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Nagpapasalamat ako sa iyong salita. Dalangin ko at nagsasalita ako ngayon na ang mga salitang lumalabas sa aking bibig ay hindi sarili kong mga salita, kundi ang iyong mga salita na dumadaloy sa akin. At dalangin ko na ang mga naririto ngayon ay magkaroon ng mga pusong tanggapin ang iyong salita nang may bukas na mga tainga, bukas na puso, bukas na mga kamay upang matanggap namin kung ano ang mayroon ka para sa amin ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, at pinagpapala ko ang lahat ng naririto sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kahanga-hanga. So meron ba tayong slide? Kung hindi, okay lang. Kaya natin Ayan na tayo. Kaya habang ako ay nananalangin sa Panginoon tungkol sa kung ano ang dapat kong pag-usapan dito ngayon at ako ay humantong sa paksang ito, ang ideya ng mabili sa isang presyo. Alam mo, nung late high school ako, or late teen years, 18, 19, siguro kahit 20, di ba? Lumalalim ako sa Panginoon. At ang bagay na lagi kong kinahuhumalingan ay ang ideyang ito ng layunin. Lagi kong tinatanong ang Panginoon, Panginoon, ano ang aking layunin? Or I was actually looking at myself saying, okay, what am I good at? What are my passions? What are my dreams? At tatanungin ko ang mga tanong na ito. Maaari mo bang ipakita ang mga tanong? Ano pa ako? Anong gay ko? Ano akid ko? Mas grado kung ikaw ay isa ka dito ngayon, mahihatilan mo ang iyong sarili. O dahil lang mo, ayos ngayon, tinatanong mo ang iyong sarili, ano ang aking pangarap? Ano ang aking mga hilig? Ano ang aking mga pagnanasa? And over the years, and as I matured in the Lord, I realized na these are the wrong questions to ask. Buti naman. Feeling ko may pinakintal si Lord sa akin. At ito ay ang ideya na hindi ako sa akin. Hindi ako sa sarili ko. Kita mamutuo na niwala ako na maaari mong malaman ang iyong layunin sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong sarili. Na makikita mo ang iyong sariling mga hangarin, pangarap, hilig at malalaman ang iyong layunin. At nakikita mo ba ang issue doon? Napakadiin nito sa sarili. Huwag sakit nilifanta, huwag minsan, at mananta, itas pawin nila. Kita mo ang mga tanong na ito, para ito sa mga hindi naniniwala. Ang mga tanong na ito ay para sa taong naghahangad ng layunin sa pamamagitan ng makamundong lente. Nabasa ko na ang mga self-help na libro. Nabasa ko ang mga aklat na yon tungkol sa kung paano hanapin ang iyong layunin at pinag-uusapan nila ito. It's all about ano ang pangarap mo. Ano ang iyong hilig. Tama? Narinig mo na ba ang ikigai? O hindi ko alam kung ikaw, kung narinig mo na yon, ikigai. Parang kung ano ang galing mo, kung ano ang handang bayaran ng mga tao sa'yo, at kung ano ang gusto mong gawin. May ganyan. At sinusubukan mong hanapin ang trifecta.
Nakikita mo, ito ang paraan ng mundo sa paghahanap ng layunin, ngunit hindi ito ang paraan ng Diyos. Hindi ito ang paraan ng kaharian. At nagsimula akong magmuni-muni at ito ang mga medyo katanungan sa halip na dapat nating itanong. Maari ba nating ipakita sa kanila, ang susunod na slide, ano ang pangarap ng Diyos para sa akin? Hindi sa iyo, hindi kung ano ang pangarap ko. Ano ang pangarap ng Diyos para sa akin? Ano ang tawag sa akin ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko? Hindi kung ano ang gusto kong gawin, kung ano ang gusto kong ituloy, kung ano ang gusto kong mabuhay, kung ano ang aking pangarap. Kahit na magkaroon ng magagandang pangarap, kahit na ito ay magtayo ng negosyo upang pagpalain ang napakaraming tao, pakainin ang mga mahihirap, maglakbay sa mundo, ipakita ang iyong pamilya at hayaan silang makaranas ng magagandang bagay. Ngunit ang tanong, ano ang pangarap ng Diyos para sa iyo? Ano ang tawag ng Diyos para sa iyo? Dahil kung hindi mo ito nilalapitan mula sa lugar na iyon, naniniwala ako na tayo ay naliligaw. Nagsisimula na tayong mahulog sa sistema ng mundo. Paano ko malalaman ang mga bagay-bagay? Oo. Ngunit hindi ito tungkol sa pag-iisip mo ng iyong sariling buhay. Ito ay tungkol sa pagpapasakop mo sa Panginoon at napagtanto na ang buhay ko ay hindi sa akin. At iyon talaga ang gusto kong i-emphasize dito ngayon. Kaya nga tinawag na binili ng presyo dahil hindi sa iyo ang buhay mo. Hindi ito ang iyong buhay. Pag-aari ka ng Diyos at alam mo kung ano ang baliw? Ay na kapag ako ay nagbabasa ng Biblia at ito ay ang set ng mga talata na talagang emphasizes sa akin, ito ay dahil ang bagong tipan, mananampalataya, naiintindihan ito sa isang naunawaan nila na ito ay hindi ang kanilang buhay. Gusto kong pumunta sa susunod kong slide. Sinasabi nito sa Jude chapter 1 verse 1 at ito ay kung paano ipinakilala ng mga mananampalataya sa bagong tipan ang kanilang sarili sa simbahan. Sabi nila, itong sulat, sana makita niyo yan. Ito ay mula kay Jude, isang alipin ni Jesucristo at isang kapatid ni Santiago. Sa Filipos 1 verse 1 ay sinasabi, ang sulat na ito ay mula kay Pablo at kay Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus. Isang kawili-wiling pagpili ng salita. Isang kawili-wiling pagpili ng salita. Alipin. Para sa atin, sa modernong panahon, iniisip natin ang pang-aapi. Nag-iisip kami ng walang malayang kalooban, ng paghihigpit. Pero ganito sila nagpakilala. Alam mo, kung magbabasa ka sa ibang mga salin, talagang gagamitin nito ang salitang lingkod. Ngunit naniniwala ako na nawawala iyon. Nawawala ang pangunahing mensahe ng mga talatang ito. Dahil kapag iniisip natin ang lingkod, iniisip natin ang paglilingkod. Parang waiter, kung paano sila maglingkod sa ibang tao. The Ministry of Helps, lahat ng volunteers natin dito ngayon, yung tumutugtog sa stage, kumakanta, cameraman, nagsisilbi sila. Ngunit hindi ito ang pinag-uusapan. Ito ay pakikipag-usap tungkol sa pagiging isang alipin. Ang pag-uusapan ay tungkol sa pagmamay-ari, na ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Pag-aari ka ng Panginoon. Kaya kung ako at ang layunin ko dito ngayon ay tulungan kang mapagtanto iyon, hindi ka nandito para maglingkod sa Panginoon. Hindi ka nandito para lang maniwala sa Diyos. Ito ay upang lubos na mapagtanto at maunawaan na ikaw ay pag-aari niya. Pag-aari mo siya. Noong binabasa ko ang bagong tipan, muli kadalasan ang salitang ito ay isinali sa alipin, ngunit nalaman ko na ang dalawang pinakakaraniwang pagsasalin ng alipin. Hatake na lapan ng base and but. Maaari ba akong pumunta sa susunod na slide? Ang salitang ito ba ay diakonos at doulos? Ang diakonos muli ay tumutukoy sa akto ng paglilingkod. Ang doulos ay tumutukoy sa pag-aari. At ang gusto kong sabihin sa iyo, sa bagong tipan, maraming beses na ginagamit nito ang salitang doulos, hindi diakonos. Sinasabi nito na ikaw ay pagmamay-ari ni Kristo kaysa sa aktwal mong paglilingkod sa Kanya. At muli, ito ay bahagi nito. Ngunit nais kong maunawaan mo ang ideyang ito ng pagmamay-ari na ikaw ay kabilang sa Kanya. At muli, hindi ito relasyon ng guro mag-aaral. Hindi ito na relasyon ng magulang-anak. Ito ay relasyong Panginoon-alipin. At muli, alam kong mabigat ito para sa ilan sa atin ngayon. Ngunit ito ang sinasabi ng Biblia at alam ito ng mga mananampalataya sa bagong tipan. Gusto kong buksan ang susunod na talata sa Juan Kabanata 15.
At ito ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya, kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang anumang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin. O sa itong kwarte, ngayon gusto kong i-highlight itong salitang servants dahil itong salitang servants ay hindi diakonos, ito ay doulos. Mas tumpak, ito ay talagang isinalin sa alipin. Kaya maaari ka bang pumunta sa susunod na talata? Naniniwala ako na ito ay isang mas tumpak na pagsasalin. John chapter 15 verse 14 to 15, sabi nito, kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang aking iniuutos. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin. Hindi ba ligaw yon? Naiisip mo ba ang mga alagad? Bakit nila siya tinatawag na Panginoon? Naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang Panginoon? Pagmamay-ari ka niya. Gawin mo lahat ng sinasabi niya. Lord yon. Panginoon yon. Kaya naman, kapag tinanggap natin si Kristo, tinatawag natin siyang Panginoon at tagapagligtas. Pagdidiin sa Panginoon. Pag-aari mo siya. Hindi ka talaga sa'yo. Sa bagong tipan, itinuturing ng mga mananampalataya ang sarili bilang kaibigan ni Jesus, hindi alipin. Sabi ni Jesus, hindi ko na kayo tinatawag ng mga alipin, kundi mga kaibigan. At ito ay kabaliwan Ang verse 14 ay nagsasabing, kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang aking iniuutos. Hindi ba kakaiba? Yung, sino lahat ng tao dito may kaibigan, sasabihin mo ba sa mga kaibigan mo, kaibigan kita kung gagawin mo ang sinasabi ko sa'yo? Like, anong klaseng relasyon yan? Ngunit ito ang relasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaibigan ko kayo kung gagawin ninyo ang sinasabi ko. At naniniwala ako na ito ang kanyang relasyon sa amin ngayon. Tayo ay sa kanya. Ngunit tinawag din tayo para gawin ang inuutos niya sa atin. At muli napupunta sa aking unang punto na hindi ka sa iyo. At alam mo kung ano. Kung ang sino man ay medyo mabigat ang pakiramdam ngayon, nais kong ipangako sa iyo na ito ay magiging mas magaan na may magagandang bagay tungkol sa pagiging alipin kay Kristo. Ako hindi ko sinasabi na ang iyong malayang kalooban ay tinanggal. Hindi ko sinasabi, tumira ka lang sa isang kubo kung saan at pagkatapos ay ihiwalay ang iyong sarili sa lahat. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, ito ay isang napakagandang bagay. Ngunit kailangan nating maunawaan na hindi ka sa iyo. Ang unang Korinto 6 verse 20, sinasabi nito, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na sa Diyos. Binili ka ng may halaga. Binili ka ng may halaga. Masasabi mo bang, ako ay binili sa isang presyo? Ako ay binili sa isang presyo. Binayaran. Dugo ni Jesus ang ginamit para bayaran ka. Hindi ka sa iyo. Hindi ka lang dumating sa mundong ito at ganap kang malaya sa lahat ng bagay at sa lahat. Binili ka sa isang presyo. At sinasabi rito, sa makatuwid, ito sinasabi, sa makatuwid, luwalhatiin ang Diyos sa iyong katawan at sa iyong espiritu. Ibig sabihin ay hindi sa iyo ang iyong katawan at sa palagay ko ay nais kong idagdag ito. Ang iyong mga pangarap ay hindi sa iyo. Ang iyong buhay ay hindi sa iyo. Sila ay yung pag-aari ng Diyos dahil binili niya ito sa isang presyo. Sila ay sa Kanya. Ano ang ibig sabihin nito na makatotohanan para sa atin bilang mga mananampalataya? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay? Ibig sabihin, mas uunahin mo ang sinasabi ng Panginoon kaysa sa gusto mong gawin. Sa lahat ng bagay, alam mo, kapag gusto mong magpahinga, napakahabang araw na nagtatrabaho ka, ginagawa mo ang negosyo mo. Tapos, alam mo, gusto mo lang manood ng Netflix, gusto mo lang mag-chill, but then God tells you, pray. Pray. Sinasabi sa iyo ng Diyos, maglaan ka ng ilang oras sa akin dahil siya ang iyong Panginoon, sumunod ka. Na kapag nag-iipon ka ng pera para sa isang paglalakbay, para sa magagandang damit, isang bakasyon, o marahil ay nag-iipon ka ng pera upang magsimula ng isang negosyo at pagkatapos ay sinabi ng Diyos, ibigay ito at pagpalain ang iba. Sumusunod tayo dahil siya ang Panginoon. Na ang pera natin ay hindi sa atin.
Hindi sa'yo ang mga gamit mo at iyon ang nakakabaliw dahil tinuruan tayong maniwala na dahil binili ko ang teleponong ito, akin ang teleponong ito. Na dahil binili ko ito, itong mga damit ay akin, hindi sila sa'yo. Ito ang ideya ng Panginoon. Hindi sila pag-aari mo dahil binili ka sa isang presyo. Kapag nag-schedule ka ng iyong buong araw sa trabaho, alam mo, para magtrabaho para sa iyong negosyo, para makakuha ng ilang kliyente, para makakuha ng mas maraming customer, ngunit sabi ng Diyos, tumigil ka. Gusto kong tawagan mo ang taong ito, maglaan ng oras kasama ang taong ito at hikayatin sila. Ngunit ang iyong araw ay sobrang puno. Hindi mo ito mapipiga. Ang iyong oras ay hindi sa iyo. Wala sa atin ang pag-aari nito. Lahat sila ay pag-aari ng Panginoon dahil tayo ay binili sa isang presyo. Hindi ka sa iyo. Sa unang mga taga-Korinto 7, versikulo 23 ay sinasabi, kayo'y binili sa isang halaga. Huwag kayong maging alipin ng mga tao. At gusto kong idagdag at naniniwala ako na nasa puso ng talatang ito ang ideya ng hindi pagiging alipin ng mga tao. I wanna add, huwag kang magpaalipin sa sarili mo dahil gutom na gutom ako, gusto kong kumain. Kayang-kaya ko ang buffet, kaya pupunta ako sa buffet. Dahil nasa akin ang lahat ng pera, mabibili ko lang ang mga damit na gusto ko. Trip ko lang. Dahil meron akong lahat ng oras na ito, maaari lang akong umupo at magpalamig, manood ng pelikula, manood ng Netflix, at muli sa pagmamoderate, wala sa mga bagay na ito ang mali. Ngunit ang tanong, ikaw ba ay, napagtanto mo ba na ikaw ay isang alipin kay Kristo at hindi isang alipin sa iyong sarili? Alam mo, ganyan ang pamumuhay ng mundo. Gusto nilang mabuhay para sa kanilang sarili, para sa kanilang kasiyahan, at para patatagin ang kanilang sarili. Kaya ang kanilang reputasyon, ego, at imahe ay napakahalaga. Ginugol nila ang kanilang buong buhay sa pagbuo nito. Kaya ano ang mangyayari kapag ito ay napunit o napunit? Itinatayo mo ba ang iyong sarili o itinatayo mo ba si Jesus? Itinatayo mo ba ang Panginoon? Binubuo mo ba ang iyong sarili sa Panginoon? Siya ba ang iyong focus? Yan ang tanong ko sa lahat ng nandito ngayon. Muli, hindi isang alipin sa iyong mga pangarap. Hindi isang alipin sa iyong mga hangarin, iyong mga layunin, iyong mga pangitain. Hindi ka sa sarili mo, sa Panginoon ka. At ako, gusto kong humakbang dito, tama ba? Hindi ko sinasabing walang pagnanasa. Hindi ko sinasabing wala kang pangarap. Hindi ko sinasabing itigil mo ang lahat ng iyong ginagawa, isulat muli ang iyong buong buhay. Hindi. Alam mo, may pangarap ang Diyos para sa iyo. Ang Diyos ay may layunin para sa iyo at mas mabuti kaysa sa naisip mo para sa iyong sarili. May pagnanais ang Diyos para sa iyo at mas mabuti kaysa sa naisip mo para sa iyong sarili. Ang tanong, handa ka bang ibigay sa Panginoon ang manibela sa iyong buhay at sabihin, Panginoon, kaya mo na itong imaneho at ako ay sa passenger seat. Handa ka bang ibigay iyon sa Panginoon or gusto mo pa ring magmaneho ng sarili mong buhay, pumunta sa sarili mong bilis? Nais mo bang ibigay ito lahat sa Panginoon? Sa 1 Corinthians 6 verse 19, sinasabi nito, o hindi mo ba nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa iyo, na iyong tinanggap mula sa Diyos at ikaw ay hindi sa iyo? Sinasabi dito na ang katawan ay templo ng banal na Espiritu, ibig sabihin ay sagrado ang iyong katawan. Ang iyong katawan ay banal at alam mo kung ano. Ito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ng Diyos ang sexual na kasalanan. Dahil dinudungisan nito ang templo ng Diyos. Pornografiya, masturbasyon, mahalay na pag-iisip, ang mga ito ay nagpaparumi sa templo ng Diyos na naninirahan sa loob mo. Paano mo matatawag ang iyong sarili na isang mananampalataya at sadyang dungisan ito? Ang iyong katawan ay banal at sinasabi ng Panginoon, ang iyong katawan ay hindi sa iyo. Binili ka ng may halaga. Alam mo, meron akong isang pares ng earphones dito. Tama at ito ang aking mga earphone. Okay? Hindi ko ibinibigay ang mga ito. And it's due. Hindi ko alam kung may nag-iisip na ibibigay ko ito. Okay, ito ang earphones ko. Tama at saka kung ipahiram ko sa isang tao, it's God's. Ay, oo.
Ito ay sa Diyos, ito ay sa Diyos. Sorry. Salamat po. Salamat po. Well, let's take for the sake of example, pinahiram ko sa isang tao, di ba? Pahiram. Yan ang keyword, pahiram. Nangihiram sila. Kung ibabalik nila ito at ito ay puno ng mga gasgas at ito ay napuno. Okay. Parang may earwax dito, di ba? Ang lahat ng ito ay madumi o ang kaso ay tinanggal. Katanggap-tanggap ba yon? Hindi. Tama? Hindi. At ang parehong bagay, kapag naunawaan mo na ito ay hindi sa iyo, katanggap-tanggap ba para sa iyong katawan na madungisan sa mata ng Panginoon? Hindi ito sa iyo. At hindi ko pinag-uusapan, alam mo, kailangan mong maging fit, kailangan mong maging payat. Hindi iyon. Dahil ang iyong katawan ay nagpaparangal sa Diyos. Ikaw ba ay gumagalaw sa katuwiran? Gumagalaw ka ba sa kabanalan? Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. Kaya muli-muli sa ating mga katawan, ngayon, gusto kong lumalim pa rito. Hindi lang ang ating katawan, kundi ang ating mga iniisip. Sa ikalawang mga taga-Korinto, turn to wine mo, sinasabi, ibinababa ang mga argumento at ang bawat mataas na bagay na nagmamataas laban sa pagkakilala sa Diyos, na dinadala ang bawat pag-iisip sa pagkabihag sa pagsunod kay Kristo. Ang iyong katawan ay hindi sa iyo. Ang iyong mga iniisip ay hindi sa iyo. Masasabi ba natin ito? Ang aking katawan ay hindi sa akin. Masasabi ba natin ito? Ang aking katawan ay hindi sa akin. Masasabi ba natin ang aking mga iniisip ay hindi sa akin? Ang aking mga iniisip ay hindi sa akin. Hindi mo ba alam na kapag ang isang pag-iisip ay pumasok, ito ay nagmula sa kung saan? Sa kaibigan mo, sa social media nang galing, sa kalaban, sa pamilya mo, maaari itong magmula sa Diyos. Ang iyong mga iniisip ay hindi talaga sa iyo. Ngunit sinasabi ng talatang ito, dalhin ang bawat pag-iisip sa pagkabihag sa pagsunod kay Kristo. Bawat iniisip niya pagsunod kay Kristo. At kaya sa Filipos 4:8, ito ay nagsasabing, at ngayon, mahal na mga kapatid, ang isang huling bagay. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa kung ano ang totoo, marangal at matuwid, at dalisay at kaibig-ibig at kahanga-hanga. Isipin ninyo ang mga bagay na ito na napakahusay at karapat-dapat purihin. Pag-isipan ang mga bagay na ito dahil maaari mong piliin kung ano ang tututukan. Maaari kang pumili kung ano ang iisipin. At muli, kadadating pa lang nila, galing sila sa lahat ng dako at dapat mong ipasa ilalim sila sa pagsunod kay Kristo. Sa Galatia 4:5-16, sinasabi ko nga, lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo tutuparin ang masamang pita ng laman. At paano ka lumalakad sa Espiritu? Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong isip sa mga bagay ng Espiritu. Tanungin ko kayo, ang pagpigil ba sa pagkakasala ay nagtutuon sa inyong isipan sa mga bagay ng Espiritu? Hindi, tama? Ang paghawak ba sa hindi pagpapatawad ay nagtutuon sa iyong isipan sa mga bagay ng Espiritu? Ang mahalay na pag-iisip, pagrereklamo, galit, poot. Alam mo lahat ba ng kaisipang ito? Itinatakda ba ang iyong isip sa mga bagay ng Espiritu? Kung hindi, isinusuko mo ang iyong sarili sa laman. Sinasabi mo, ako ay alipin sa aking sariling pag-iisip. Ako ay alipin sa anumang pag-iisip na itinanim sa akin ng social media. Ako ay alipin sa anumang pag-iisip na pumapasok sa aking isipan mula sa kaaway. At sinasabi mo lang, alam mo kung ano? Ganyan talaga. Hindi lang ganon. Maaari kang nga pumili. At tinawag kami upang ipailalim sila sa pagsunod kay Kristo. Tinawag tayo upang ipailalim sila sa pagsunod kay Kristo. Muli, ang iyong katawan, ang iyong mga iniisip, sila ay binili sa isang presyo. Sila ay pag-aari ng Panginoon at tayo ay tinawag upang parangalan ang Panginoon sa pamamagitan nito. Ngunit narito ang kabaliwan. Kahit na tayo ay sa Panginoon, kahit na tayo ay mga alipin kay Kristo, hindi pinipilit ng Diyos, hindi ito pinipilit sa iyo. Hindi niya kontrolado ang katawan mo. Hindi niya kontrolado ang iyong mga iniisip. Hindi niya kontrolado ang direksyon ng buhay mo. Kailangan mong kusang loob na isumite ito sa Kanya, kung kaya't ang lahat ng ito na sinasabi ko dito ay isang bagay ng puso. Ito ay tungkol sa iyong puso. Ang puso mo ba ay nagpapasakop sa Panginoon?
Sa ikalawang Kronika 16:9, sinasabi, ang mga mata ng Panginoon ay sumisiyasat sa buong lupa upang palakasin ang mga taong ang puso ay ganap na nakatuon sa Kanya. Ang iyong puso ba ay ganap na nakatuon sa Kanya? Ang iyong puso ba ay ganap na nakatuon sa Kanya? O nakatuon ba ito sa iyong asawa, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, o sa iyong sarili? At muli na ito ang magagandang bagay, ngunit ang tendang pay, saan nakatuon ang iyong puso? Sino sinusundan mo, kanino ka alipin? Dahil lahat ng tao dito sa kwartong ito ay alipin ng isang bagay. Maaari mong piliin na maging alipin sa Panginoon kay Kristo, sa mundo, sa iyong sarili, sa kasalanan. Lahat ng tao dito ay alipin ng isang bagay. At ang tanong, kanino ka alipin? Ngunit ikaw ay binili sa isang presyo. Wala ka sa sarili mo. Ang iyong buhay ay hindi sa iyo, ibig sabihin, ang iyong mga hangarin. Tama? Ang iyong mga hangarin, hindi ito. So, ang iyong mga hangarin para sa iyong buhay ay hindi ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang iyong mga hangarin para sa iyong buhay ay hindi. Hindi dapat gumabay sa iyong kumpas. Ang iyong susunod na 5 taong plano ay hindi dapat pinamamahalaan ng iyong mga hangarin. Ang gagawin mo bukas ay hindi dapat pinamamahalaan ng gusto kong gawin. Ano ang gusto ng Panginoon na gawin mo 5 taon mula ngayon? Ano ang gusto ng Panginoon na gawin mo bukas? Sino ang gustong kausapin ng Panginoon? Ano ang gusto ng Panginoon na sabihin mo? Ang iyong katawan, ang iyong mga iniisip, ang iyong buhay, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga hangarin, ang mga ito ay hindi sa iyo. And ang mahirap para sa ating lahat, sa ilang antas, tama, tayo ay nakondisyon ng mundo. And baadaw ito ay mahirap. Alam mo, habang inihahanda ko ito, salita, ang sermon na ito, mahirap. Pagkat ito, kinapapalooban ito ng kamatayan sa sarili. Kabilang dito ang pagkamatay sa iyong laman. Ito kung ay pagsasabi ng hindi sa iyong laman, kahit na ito ay tila mabuti. Ang gutot ito ay tungkol sa pagsasabing, ayokong pumunta dito, maliban kung, Panginoon, tinatawag mo ako dito. Ayokong pumunta sa kanan, maliban kung sinabi mo sa akin, Panginoon, na pumunta sa kanan. I don't want to choose my own path unless you, Lord, you're walking with me, you're holding my hand, unless you're with me, Lord, unless. At yun ang kahalagahan ng pagpapasakop ng ating mga puso sa Kanya. Nasa puso mo ba ang Panginoon? Alam mo, sa ilang sandali, nagkaroon ng isang sandali, ako ay tumatama sa isang tagtuyot sa Panginoon. Ang bawat tao ay pamilyar sa ideya ng tulad ng isang dry season. Tama? Kung saan pakiramdam mo ay medyo malayo ang mga bagay sa Diyos. Mas mahirap buksan ang iyong Biblia. Mas mahirap magdasal. And of course, these are from the flesh, pero nararanasan ko yon. And I realized the reason I was in that place is because I was so focused on what I want. Sobrang focused ako sa gusto ko sa buhay. Masyado akong nakatutok sa gusto kong gawin, kaya nakalimutan ko kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin ko. At isa pa, hindi ko alam ang posisyon mo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo ngayon. Hindi ko alam kung paano mo pinapamahalaan ang buhay mo. Ang tanong ko lang sa iyo ay naiintindihan mo ba na ikaw ay pag-aari ng Panginoon at ang iyong ginagawa ay isang pagtawag mula sa Kanya? Umaasa ako na ikaw ay nasa lugar kung saan mo sinasabi, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso. Alam mo, kagagaling lang namin sa The Rapture series. And it was really good. Sino ang naroon para sa buong serye? Oh, Susain Baborn? Hindi ko alam. Naramdaman ko ang ilang heartstrings na hinihila nito at napakalakas nito. At ang tanging kaisipang paulit-ulit na tumatakbo at patuloy na gumugulo sa aking isipan ay ang napakalaking ideya na kung nakilala ko ang Diyos sa kasalukuyang panahon, masasabi ko ba ng buong katapatan at walang pag-aalinlangan na ginawa ko ang Kanyang banal na kalooban at ang Kanyang natatanging pagtawag para sa aking buong buhay at pagkatao? Kung pupunta ka upang makita ang Diyos ngayon, masasabi ba niya, magaling ang aking mabuti at tapat na lingkod. Lumakad ka sa kung ano ang tinawag ko sa iyo upang gawin. Ikaw ay masunurin sa kung ano ang aking tinatawag na gawin mo. Masasabi niya kaya iyon?
Gusto kong bumaling dito, Mateo 7:21. Sinasabi nito, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami nang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? Hindi ba kami nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at gumawa ng maraming kababalaghan sa pangalan mo? At sumagot si Jesus, at pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin na gumagawa ng katampalasanan. May mga taong magsasabing, Panginoon, nagpropesya ako. Panginoon, pinagaling ko ang may sakit. Panginoon, nagpalayas ako ng mga demonyo sa pangalan mo. Panginoon, ibinigay ko ang aking ikapu. Panginoon, pinagpala ko ang mga tao. Nagbigay ako sa kawanggawa. Panginoon, nagtayo ako ng mga simbahan. Gumawa ako ng mga misyon sa pangalan mo. So, may mga taong ganyan. At ang Panginoon ay sasagot at sasabihin, hindi kita nakilala, hindi kita nakilala. At naniniwala ako na ito ay dahil ito ay tungkol sa iyong puso. Tama? Kahit sa sarili nating buhay, hindi ba natin mararamdaman yon? Minsan may mga taong, paano ko sasabihin? Nararamdaman mo na sila ay iyong mga taga-suporta, mga taong sa tingin mo ay nakuha ka nila. Ngunit kapag dumating ang pagtulak, wala sila doon. Hindi nila alam, hindi mo talaga sila kilala. Wala talaga silang ganitong connection sa iyo. Pero sa labas, sa mata ng mundo, para silang matalik mong kaibigan. Ngunit hindi mo sila kilala. Hindi ka nila nakilala. At muli, sinasabi ko ito hindi bilang para sa sino man sa atin na makaramdam ng takot, para matakot. Ngunit ang tanong ko, kilala mo ba ang Diyos? Na kapag nakita mo siya, sasabihin niya, I knew you. Lumakad ka sa aking landas, ikaw ay masunurin. Lumakad ka sa katuwiran, kilala kita. Magaling ang aking mabuti at tapat na lingkod. Iyon ba ang iyong puso ay nagpapasakop sa Kanya sa ganoong paraan? Ang iyong puso ba ay masunurin sa Kanya sa ganoong paraan? Sa Lucas 9:23 ay sinasabi, pagkatapos ay sinabi niya sa karamihan, kung ang sino man sa inyo ay gustong sumunod sa akin, dapat ninyong talikuran ang inyong sariling paraan, pasanin ang inyong krus araw-araw at sumunod sa akin. Ngayon, ang talatang ito ay hindi nagsasalita tungkol sa dapat kang nagdurusa sa buhay, ngunit ito ay tungkol sa ideyang ito na sumusuko ka sa iyong sariling paraan. Ibinibigay mo ang iyong sariling mga pagnanasa, ang iyong sariling kalooban at sinasabing, gusto kong sundin ka, Panginoon, bawat araw. Nagumising ka at sasabihin, Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Isinusumite ko ang aking mga plano, katawan, iniisip, pangarap, layunin, hangarin. Panginoon, isinusumite ko ang lahat ng ito sa iyo. Nasa puso mo ba yan? Iyan ang tanong ko sa lahat ng naririto ngayon dahil ganito ang pamumuhay ni Jesus dito sa lupa. Maaari ba tayong lumaktaw sa Juan Kabanata 2? Juan chapter 12:49 at sinasabi, sapagkat hindi ako nagsalita sa aking sariling kapamahalaan, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong sabihin. Maari ba tayong bumalik sa nakaraang talata, Filipos chapter 2? Ang sabi sa Filipos chapter 2, hayaan ang pag-iisip na ito na nasa inyo rin na kay Kristo Jesus. Sinasabi sa talatang 4, sino na nasa anyo ng Diyos ay hindi itinuring ito o hindi itinuring na pagnanakaw ang pagiging kapantay ng Diyos. Ngunit ginawa ang kanyang sarili na walang reputasyon, na kinuha ang anyo ng isang alipin. Muli, itong salitang alipin ay ang salitang doulos. Mas tumpak na isalin ito bilang anyong alipin. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling kalooban sa Ama. Ganyan siya namuhay sa lupa at bilang mga disipulo ni Kristo, tinawag tayo na gawin din iyon. Muli, ito ay isang kahanga-hangang bagay. Alam ko ang paraan na ako. Nagbabahagi ako ay mukhang mas mabigat. Ngunit gusto kong ipangako sa iyo, ito ay isang kahangahangang bagay. Ito ay isang napakagandang pribilehiyo na mayroon tayo na hiwalay sa mundo.
Naiisip mo ba na ang mundo ay nabubuhay lamang para sa kanilang sarili? Ang mundo ay nabubuhay para sa ibang tao. Ang mundo ay sinusubukan, ay isang alipin ng kasalanan. Ngunit may pagkakataon kang sumunod sa Panginoon. May pagkakataon kang mabuhay para sa Diyos. Ito ay isang kahangahangang bagay. At alam mo, upang bigyang diin iyon, gusto kong pumunta sa aking pangalawang punto na dahil ikaw ay isang alipin kay Kristo, ikaw ay malaya. Malaya ka. Sabi sa Juan 8:34, sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi nananatili sa bahay magpakailanman, kundi ang anak ay nananatili magpakailanman. Verse 36, kaya't kung ang anak ay magpapalaya sa inyo, kayo'y tunay na magiging malaya. Malaya ka sa kasalanan, adiksyon, pagnanasa, galit, depression, pagkabalisa, sakit, kakulangan. Malaya ka sa lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus na, kung palayain kita, ikaw ay tunay na malaya. At ikaw ay tunay na malaya. You know, and that's why it's a bit challenging. Kasi kung hindi pa natin na-renew ang isip natin, iniisip natin sa sarili natin na nahihirapan pa tayo. Nagpupumiglas pa ako sa kasalanan. Nahihirapan pa ako sa sakit. At muli, iyon ang nakikita natin sa natural. Ngunit sa espiritu tayo ay pinalaya. Ibig sabihin ay hindi mo kailangang lumakad sa mga bagay na ito kung ayaw mo. Isang makapangyarihang paghahayag, para sa akin, kapag binasa ko ang talatang ito, ay talagang malaya ka. Sa sandaling sabihin mo sa iyong sarili, sawang-sawa na ako, pagod na akong mamuhay sa kasalanan, pagod na akong mabuhay sa kakulangan, sa karamdaman, pagod na akong mamuhay sa depression. Sa sandaling iyon, ikaw, V, napagtanto mo na napalaya ka na. Maari kang magsimulang lumakad doon kung gusto mo dahil pinalaya ka ni Jesus. Hindi mo kailangang maging alipin sa anumang bagay. And the issue is that that's what the world would say, if you're depressed, take these meds. If you are in lack or in sickness, you have to always go to the doctor, you have to do this, you have to get into debt to pay out something else. Tama? Ito ang paraan ng mundo. And sinusubukan kong gawin ang pagkakaiba na hindi na tayo sa mundo. Tayo ay bahagi ng kanyang kaharian. Tayo ay kabilang sa kanya. At sa makatuwid, dapat tayong mamuhay ng iba habang ang ating buhay ay isinusuko sa Diyos. Pwede bang sabihin na lang natin, ako ay isinusuko sa Diyos? Lahat ng ito ay tungkol sa puso at sana ay maisabuhay mo yon sa sarili naming buhay. Muli, 2 Corinthians 5:17, sinasabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Hindi mahalaga ang iyong nakaraan. Ang iyong mga nakarang trauma, anuman ang sakit na iyong nadama, ito ay ganap na bago. Ikaw ay ganap na na-renew. Alam mo, gusto kong sabihin, isang maliit na kwento. Para sa akin, ito ay nakakatawa ngayon. Ngunit sa sandaling ito ay talagang tulad ng nerve-wracking. Okay, kaya sa isang pagkakataon, ako ay nasa isang hiwalay na simbahan at ako ay out of the blue, they were having this prayer and fasting. And then one of the pastor, my youth pastor at that time, called me out of nowhere and said, Tony, have a prayer and fasting. I want you to pray. Do the exhortation in front, in the service. Hindi ito panalangin ng kabataan at pag-aayuno. And so on by one ng kongregasyon and pag-ayun. Nagpakita lang ako. Bigla lang ako pupunta doon. Kasama ko ang aking mga kaibigan. Tapos ay pupunta ako sa panalangin, pag-aayuno. At tinawag ako ng pastor. At hinawakan ako at sinabing, ginagawa mo ang pangaral. Para akong, sino ang nag-outreach sa ito? Alam mo? Parang, nandito lang ako. At pagkatapos, sooner or later, and sa ilang kadahilanan, hindi ako makatanggi. Sinamahan ko na lang at pumunta na ako sa harapan. Nakaupo ako sa harap kasama ang mga pastor. Lumapit siya sa kanila at sinabing, siya ang mangangaral. Galing siya sa grupo ng kabataan namin. Nagulat ako.
Again, kararating ko lang, kasama ko ang mga kaibigan. Nakatambay lang ako. At saka ako umakyat sa stage, oras na para manghikayat, binigyan nila ako ng mic. At ako ay nagpapayo. At sinasabi ko sa iyo, kahit na hindi ka, alam mo, kahit na sinubukan mo ang iyong makakaya upang tumingin sa Espiritu, ito ay isang malaking kabiguan. Random lang ang mga sinasabi ko. Ako ay hindi ko alam. Maaari mong pakiramdam na ako ay napakamahiyain at ako ay takot na takot. And I was mumbling my words like ganyan. Blah, blah, blah. Ganon, di ba? At ito ay napakasama na sa gitna ng pangaral. Ang sabi ng isa sa mga pastor, bumaba ka. And pagkatapos ay bumaba ako and pumasok ang isa pang pastor at tinapos ang pangaral. Ito ay muli panalangin at pag-aayo, no? Ito ay isang kaganapan. Itinulak lang ako at alam mo, pasulong mula sa araw na yon, palagi akong sa isip ko, alam mo, Tata, gusto ko mang kalimutan na nakakairita. Ito ay nandiyan na. Pero ito ang nangyari sa akin. Kinaladkad lang ako, tapos ito yung experience ko sa pagsasalita sa stage. Ngunit sinasabi ng talatang ito, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Lahat ng mga bagay ay naging bago. Ang iyong nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyo. Oh, buti naman. Kaya hindi ko alam kung ano ang naranasan mo. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo. Marahil ito ay isang bagay tulad ng sa akin. Ito ay kahihiyan. O baka mas malala pa, nasasaktan. Ayan, doon, may mas malalim na antas ng kahihiyan. Baka may guilt pa. Ngunit ang sabi ng Biblia, yung mga lumang bagay ay lumipas na. Narito lahat ng mga bagay ay naging bago. Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay pinalaya na. At ang tanging pagkakataon na babalik ka sa iyong nakaraan ay kung pipiliin mong bumalik doon. Ngunit hindi mo na kailangan kung ayaw mo dahil pinalaya ka na. Amen. Okay? May kausap ako, actually, na hindi man lang nagsasalita. Nasa ibaba ako, siguro 1 buwan o marahil 2 buwan na ang nakalipas. At si Blinky, alam kong nandito siya, nakita ko siya kanina, umakyat sa akin at siya ay gusto niya akong palakasin ng loob sa Panginoon at nanalangin siya para sa akin. At may sinabi siya tungkol sa kagalakan. Pinag-uusapan ang pagkakaroon ng kagalakan sa iyong panahon, pagkakaroon ng kagalakan saan ka man pumunta. At aminado, sa panahong iyon, maraming iniisip na natural, magpapasabi sa akin, ayokong maging masaya. Pero gusto kong sabihin ito. Sa Galatia 5:22, sinasabi nito, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa iyong Espiritu. But can you vargis bachem dito? That's the way sa salakas sa iyong Espiritu. Maari kang magpakita ng pagmamahal sa isang tao dahil may pagmamahal sa iyong Espiritu. Sabi mo, hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Sinasabi dito na isa sa mga bunga ng Espiritu ay ang pagpipigil sa sarili. Hindi ko kayang maging malumanay sa isang tao. Nature ko lang yon. Ang harsh ko lang sa tao. Ang kahinahunan ay bunga ng Espiritu. Magagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito dahil ito ang Espiritong kumikilos sa loob mo. Submit ka ba niyan? Ito ba ang iyong pagkakakilanlan o pinanghahawakan mo ang iyong nakaraan? Ganso ang mga magulang ko. Kaya ako nagsasalita ng ganito. Mga kaibigan ko, ginawa nila ito. Kaya naman ako nagkakaganito. Tama? Ginawa ko ito dati, kaya. Alam mo, ganyan na talaga ngayon. Hindi. Isa kang bagong likha. Pinalaya ka na. At gusto kong martilyo yon. Kung ano man ang pinagdaanan mo sa nakaraan, kung ano man ang naramdaman mo sa nakaraan, hindi mo kailangang maramdaman. Hindi mo na kailangang bumalik doon. Hindi mo na kailangang mamuhay pa kung ayaw mo dahil pinalaya ka na ni Jesus. Gusto kong i-highlight ito sa Mark chapter 5. Ito ang kwento ng lalaking inaalihan ng demonyo na may isang hukbo ng mga demonyo o tinawag ng mga demonyo ang kanilang sarili na legion. Tama? Naipit siya sa naghiwalay siya dahil walang makakapigil sa kanya. May mga mga kadena at palagi siyang lumalabas sa mga ito. Sinapian ng demonyo. At sabi dito sa Mark chapter 5, sabi dito, at laging gabit araw ay nasa kabundukan sa mga libingan na sumisigaw at hinahampas ang kanyang sarili ng mga bato.
Ngunit pagkatapos ay sa verse 6 ito ay nagsasabi, nang makita niya si Jesus mula sa malayo, tumakbo siya at sinamba siya. Itong lalaking inaalihan ng demonyo sa lumang tipan, walang banal na espiritu, walang kapahayagan ng Diyos, ay bumaba at sumamba kay Jesus. Ang parehong tao na pumutol sa kanyang sarili, ang parehong tao na nakadena. Pumunta siya at lumuhod at sumamba kay Jesus. Kung kaya niya iyan, ano pa sa atin na mga mananampalataya na may alam sa Biblia na nakatanggap, si Jesus sa ating mga puso na nakatanggap ng banal na espiritu, ano pa sa atin ang mapupunta sa Panginoon? Wala akong pakialam kung ano ang nararamdaman mo na parang nakakabit ka. Wala akong pakialam kung ano ang nararamdaman mong inaalipin ka, pinalaya ka na. At gusto kong hayaan na lang na bumaon yun sa puso mo ngayon. Pag-aari ka ng Diyos at pinalaya ka. Okay? Perfecto. Kumusta? Kumusta ang lahat? Magaling ba tayo? Okay? Okay. Gusto kong pumunta sa aking huling punto. Dahil ikaw ay binili sa isang halaga, dahil ikaw ay isang alipin kay Kristo, at muli, ito ay isang napakagandang bagay. Ang huling punto ko ay ikaw ay inaalagaan. Ayan tuloy. Inaalagaan ka? Muli, kung mayroon ako ng aking telepono at ibibigay ko ito sa isang tao, tama ba? Aalagaan nila ito, naiintindihan nila na hindi ito sa kanila. Tama? Kung bibili ka ng bagong telepono, tama ba? Hindi ka ba naglalagay ng kaso sa paligid nito? Oo. Hindi mo ba nilagyan ng tempered glass ang screen protector para masiguradong hindi masira ang screen? Hindi mo ba, alam mo, hindi mo iiwan doon sa gilid na ganito? Tama? Hindi mo ito inilalagay sa panganib, hindi mo ito inilalagay sa paraan ng pinsala. Panatilihin mong ligtas ito. Oo. Kung paano namin pinangangalagaan ang aming mga telepono, aming mga gadget, aming mga laptop. Kung ikaw ay isang tao sa kotse, hindi ba? Hindi ka ba nag-iingat sa pagpark? O sa loob? Na hindi. Walang mumo sa sahig na aakit ng mga ipis at lahat ng iyon? Tama? Hindi mo ba nililinis ang iyong sasakyan? Hindi ka ba naglilinis ng iyong tahanan? Ito ay kung paano namin inaalagaan ang aming mga bagay dahil ito ay sa amin. Ngayon, kung kay Lord ka, hindi ka ba niya aalagaan? Amen. Iyan ang magandang pangako. Dahil kay Lord ka, inaalagaan ka niya. Amen? Sa 8 kabanata ng Roma, sinasabi, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, ngunit ibinigay para sa ating lahat. Paanong hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Binayaran ka na ng Diyos. Hindi ka na ba niya bibigyan pa? Again, kapag pangarap ang pinag-uusapan, di ba? Mga pangarap, hangarin. Ito ang korotang mga pangarap, itong hangarin. Ang mga pangarap at hangarin ng Diyos para sa iyo ay mas malaki, mas malaki. Ito ang gusto niya para sa iyo. Siya ay isang mabuting Diyos. Siya ay isang masayang Diyos. Gusto niyang makita kang magtagumpay. Gusto niyang makita kang pinagpapala ng ibang tao. Gusto niyang makita na kang pinagpapala ang iyong pamilya. Ito ang kanyang pagnanais para sa iyo dahil ikaw ay sa kanya. Pag-aari ka niya at aalagaan ka niya. Sa Mateo 6, ito ay nagsasabing, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat hindi sila naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon sa mga kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba kayo mas mahalaga kaysa sa kanila? Minsan. Titingin lang ako sa mga hayop dito. Wow, nature lover, okay? Titingin lang ako sa mga hayop. Nakikita ko ang mga ibon, nakikita ko ang mga aso. Tama ba? Meron kaming, ilan ang aso natin? Meron kaming 2 aso, ngunit sa technical na 3 aso. Tama ba? At kami na ang bahala sa kanila. Mukhang masaya sila. At iniisip ko sa aking sarili, paano dumating ang mga sandali kung saan malungkot? Oo. Ang mga ibon ay maaaring maging masaya. Tama? Kung sino man dito na may aso, hindi ba't ang pinakadakilang kagalakan na makasama lamang ang kanilang may-ari? Oo. Tama? Sila, meron silang ganyang ngiti, lahat sila ay masaya, kinakawag-kawag nila ang kanilang buntot. Iyon ang kanilang pinakamalaking kagalakan. At naiintindihan nila na ikaw ang bahala sa kanila. Gaano pa kaya tayo sa ating Ama? Hindi ba't ang pinakadakilang kagalakan nating makasama ang Panginoon?
Hindi ba't ang pinakadakilang kagalakan natin na makasama siya, makatanggap mula sa Kanya? Nagdudulot ba yon ng nangiti sa iyong mukha? Sana mangyari dahil gusto ka ng Diyos na alagaan, nais kang protektahan ng Diyos. Nais ng Diyos na itaas ka. Nais ng Diyos na itaas ka. Ang tanong muli, nasusumiti ba ang iyong puso diyan? Nasa Kanya na ba ang puso mo? Sa awit 23, sinasabi, ang Panginoon ang aking pastol, nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Pinapahinga niya ako sa luntiang parang, pinapatnubayan niya ako sa mapayapang batis. Binabago niya ang aking lakas, pinapatnubayan niya ako sa matuwid na landas na nagdadala ng karangalan sa kanyang pangalan. Dahil ikaw ay pag-aari ng Diyos, ang sabi dito, nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Yan ang puso ng Diyos para sa iyo, na hindi mo sasabihin, kailangan ko ito, kailangan ko iyon, dahil ipinagkaloob na ng Diyos para sa iyo. Na ikaw ay ganap na kontento at kontento sa lahat ng ibinigay niya sa iyo, sa relasyong ito na mayroon siya sa iyo. Yun yung pangarap niya para sa iyo. Yun ang gusto niya sa iyo. Nakasaad dito, ang Panginoon, ang aking pastol, alam mo, ako, nakikita ko ang mga ito, ang mga video na ito ng, alam mo, tulad ng mga pastol at kanilang mga tupa. At syempre, sila ay nagugupit ng lana at pagkatapos, sila ay parang mga kasiyasyang video dahil makikita mo ang lana ng buo at ikaw ay parang, wow, ang ganda. Pero kung iisipin mo talaga yung mga tupa, parang wala silang magawa, parang laging ginagabayan. Sila ay ginagabayan sa mga koridor na ito. Pumapasok sila ng ganito. At pagkatapos, ang kanilang mga balahibo ay ahit. Pagkatapos ay pumunta sila dito, sila ay lumabas. Pagkatapos ay kumain sila. Parang kung titingnan mo, halos parang wala na silang choice. Ngunit ginagarantiyahan ko sa iyo na sa pangangalaga ng pastol, mas ligtas sila, mas masaya sila, pinakakain sila, mayroon silang kanilang pamilya. Tama? Kung ilalabas mo sila, aalisin mo ang mga bakod at ilalabas mo sila mag-isa o magiging pagkain lang sila ng mga lobo. Sila ay magiging pagkain para sa iba pang mga nilalang. Ano diyan na ikaw ay magmamay-ari at para din sa iyong proteksyon. Amen. Ito sa para sa iyo na upang masiyahan. Ito ay para sa iyo upang umunlad. Muli, ang pagiging pag-aari ng Diyos ay hindi isang masamang bagay. Ito ang pinakadakilang pribilehiyo na mayroon tayo bilang mga mananampalataya. Ito ang naghihiwalay sa atin sa mundo, kaya tigilan mo na ang paggaya sa kanila. Minsan, nakikisali tayo sa social media, nakikita mo ang mga taong ito, ginagawa nila ito sa ganitong paraan. Ang matagumpay na tao, ganito rin ang paraan nila. Ganito rin ang paraan ng mundo. Ngunit tinawag tayo upang gawin ang mga bagay sa paraan ng Diyos. Tayo ay tinawag na gumawa ng mga bagay sa paraang kaharian. At nangyayari lamang iyon kapag isinuko mo ang iyong sarili sa Kanya. Sinasabi sa Kawikaan 3, versikulo 5, magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Buong puso ka bang nagtitiwala sa Panginoon o nananalig ka ba sa iyong nauunawaan, nananalig sa iyong pinaniniwalaan, nananalig sa iyong nalalaman? At panghuli sa 1 Pedro 5, versikulo 9 ay sinasabi, kaya't magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos at sa tamang panahon itataas niya kayo sa karangalan. Itataas ka niya, ngunit may kasamang kondisyon na nagpakumbaba ka sa harapan niya. At pinaniniwalaan ko ito, ang ideyang ito ng pagpapakumbaba sa iyong sarili, ang realisasyong ito, ang pag-unawa na hindi ako sa akin. Ako ay sa iyo, Panginoon. Panginoon, isinusumiti ko ang aking kalooban sa iyo na magising ka at sabihin, Panginoon, ang araw na ito ay hindi sa akin. Ang araw na ito ay sa iyo, Panginoon. Anong gusto mong gawin ko? Lord, ganito po ang nararamdaman ko pero sa inyo po ako nagsusumite ng aking emosyon. Panginoon, ito ang gagawin ko sa aking oras, ngunit Panginoon, ikaw ang unang magsabi.
Panginoon, ito ang aking mga pangarap, ang aking mga hangarin. Ngunit Panginoon, ano ang mayroon ka para sa akin? Na nagpapasakop ka sa Kanya sa lahat ng paraan. Ang iyong katawan ay hindi sa iyo. Ang iyong mga iniisip, sa sandaling pumasok ang isang pag-iisip at alam mong hindi ito mula sa Diyos, sinisipa mo ito. Ipasailalim mo ito sa pagsunod kay Kristo. Ito ay hindi isang makadiyos na kaisipan. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat. At muli, ito ay tungkol sa puso. Naglalaan ka ba ng oras araw-araw upang paalalahanan lamang ang iyong sarili? Panginoon, ako ay nagpapasakop at sa iyo. At Panginoon, alam ko na habang ako ay nagpapasakop, habang ako ay nagpapakumbaba sa iyo, itataas mo ako, aalagaan mo ako, ipagkakaloob mo sa akin. Upang kapag nakilala mo siya, pupunta siya sa iyo at sasabihin, magaling, aking mabuti at tapat na lingkod. Nakilala kita. Nakita ko ang puso mo. Nakita ko kung gaano ka ka-committed. Nakita ko kung gaano ka loyal. Nakita ko kung paano ka lumakad sa katuwiran. Hindi ba't iyan ang ating hangarin bilang mga mananampalataya? Kaya muli, binili ka sa isang presyo. Ang katawan na ito ay hindi sa iyo. Ang iyong mga damdamin ay hindi sa inyo. At umaasa ako na umalis ka dito nang may pag-unawa, hindi ito ang buhay ko. Ito ay sa iyo, Panginoon, at nais kong parangalan ka sa lahat ng mayroon ako. Okay? Pwede bang tumayo tayong lahat? Let's just take this time to... Alam mo, baka may mga nandito ngayon, baka bago ka lang. Marahil ay dinala ka rito ng isang kaibigan o baka wala ka sa lugar na iyon tulad ng ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa pag-aari ng Panginoon. Pagiging isang alipin kay Kristo, ngunit hindi ko alam kung ano ang iyong ibig sabihin. Hindi ko maintindihan. Pero bukas ka, gusto mo sa iyong puso na magpakumbaba sa harap niya. Sa puso mo gusto mong sabihin, Panginoon, gusto kong ibigay ang sarili ko sa iyo dahil napagtanto kong hindi ito ang sarili kong buhay, na may mas hihigit ka para sa akin. At Panginoon, napagtanto ko na gusto kong isuko ang lahat sa iyo. Kung ganyan ka ngayon, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, yuyuko ba ang bawat ulo at ipipikit ang mga mata? Kung pwede din nating patayin ang mga ilaw. Ang bawat ulo ay yumuyuko at ang mga mata ay nakapikit. Kung hindi ka pa kailanman gumawa ng pangako na sundin ang Panginoon, o marahil ay naramdaman mong nawala ka, ngunit gusto mong bumalik sa Kanya, nais kong bigyan ka ng pagkakataon ngayon na buksan ang iyong puso sa Kanya para sabihin, Panginoon, tinatanggap kita. Kung iyan ka ngayon at gusto mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, alam mo, mabilis lang talaga. Gusto ko lang ibuka mo ang iyong kamay o itaas ang iyong kamay para maipagdasal kita. Kung may tao man dito ngayon, kahit na mga online, kung mayroon man dito ngayon na gustong ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon, itaas mo lang ang iyong kamay at pagkatapos ay ipagdadasal kita. Nakikita ko ang mga kamay na iyon. At nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil ang mga tao ngayon ay nagbibigay ng kanilang sarili sa iyo, pinipiling tanggapin ka. Kung nakataas ang kamay mo, ulitin mo lang ako. Sabihin, Panginoon, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Hesukristo, upang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at sa ikatlong araw, nabuhay kang muli. Naniniwala ako na nagtagumpay ka sa kamatayan at tinawag mo ako upang mamuhay sa iyong katuwiran. Panginoon, tinatanggap kong lumakad sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Natanggap ko lahat ng blessings na meron ka para sa akin. At alam ko, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Kaya ngayon, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, gusto ko lang ipagdasal ang lahat na nandito ngayon para sa bawat pusong nakaramdam na sila ay nawala, na baka sa isang punto sa sermon, naramdaman nila na hindi sila nabubuhay ng lubusan sa iyo.
Gusto ko lang na lumapit at mapagkumbaba na magsisi sa harap mo. Mapagpakumbaba kaming nagsisi sa harap mo, Ama. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang aming mga iniisip na mahalaga. Ibinibigay namin sa iyo ang aming katawan. Ang mga ito ay hindi pag-aari natin. Panginoon, ikaw, ang aming buhay ay sa iyo. Yung aming mga puso ay kayo. Yung kimang mga hangrin, ang kimang mga pangarap, ito ay sa iyo. At Panginoon, dahil nabubuhay ka sa akin at alam kong aalagaan mo ako, alam ko na hahayaan mo akong mamuhay ng may pagpapala at kasaganaan upang ako ay maging isang pagpapala sa ibang tao, upang mapalawak ko ang iyong kaharian. Tinatanggap ko ito, Panginoon, dahil ikaw ang aking Diyos. Ako ay sa iyo, hindi ako sa sarili ko. At Panginoon, nagsisisi kami ngayon sa alinmang bahagi ng aming mga katawan, sa alinmang bahagi ng aming pag-iisip na hindi sumusuko sa iyo sa mga bagay na iyan na inilagay namin sa sulok na sinasabi na hindi ako handang isuko ito. Ngayon, ibinibigay namin ito sa iyo dahil ang lahat ay sa iyo. Panginoon, sinasabi nito na habang kami ay nagpapakumbaba sa iyo, itataas mo kami sa takdang panahon. Amen. At sinasabi ko sa lahat ng naririto na ikaw ay dinadakilan ng Diyos. Amen. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Natanggap mo ang kanyang kasaganaan sa iyong buhay. Yung mga pinto na sarado, dahil isinuko mo ang iyong sarili sa Kanya, sila ay mabubuksan. Yung mga koneksyon na sarado na, bukas na. Amen. Yung mga relasyon na dati, sarado na, nabubulok na, bukas na at naibalik. Ang iyong katawan, dahil isinuko mo ang iyong sarili sa Kanya, ay gumaling na sa pangalan ni Jesus. Anumang sakit sa isip, anumang depression, dahil isinuko mo ang iyong sarili sa Kanya, ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi ko yan sa lahat ng narito ngayon. Tanggapin ang kalayaang iyon, ang kapangyarihang iyon na dumarating sa pangalan ni Jesucristo. Sinasabi ko iyan sa iyong katawan ngayon, sa iyong isipan ngayon, na ikaw ay pinalaya. Amen. Na hindi mo na kailangang lumakad sa kasalanan kung ayaw mo, pinalaya ka na. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyong dugo, sa iyong sakripisyo sa krus, at Panginoon, pinipili namin na mula sa araw na ito, mamuhay kami para sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. 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 Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.